susunduin nila gamit ang kotse ni Saldico. Magmula doon, pagpunta ng Midas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang photo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila kay Pangulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas yan ang bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Tatlo lang po sa aking kaibigan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa talbak ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levi Banigod, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta lang dinideliver nila, yan po ay pera ninyo, pera ng kapulisan na makasama natin, pera ng taong bayan, dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Bagkus, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito po hustisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala ng tatakbuhan ang sambayanan, pag wala ng masumbungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Maraming salamat po.